Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito pong si Senate President Vicente Sotto III mga kababayan ay target po ngayon ng mga DDS trolls. Talaga na mga kinukuyog itong si Tito Sen dahil po hindi po niya pinirmahan itong gustong mangyari ni Senator Marcoleta na etong mga Diskaya ay gawing state witness. Gustong-gusto nila si Diskaya eh. Bakit? Kasi walang tinurong senator eh. Bakit hindi nyo gawing state witness si Bryce Hernandez? Kasi nga, may itinurong mga dalawang senatong. Etong si Bryce Hernandez. Sino yung tinuro niya? Etong si Jingo Estrada at etong si Joel Villanueva. Oy, mga kababayan nakikita ko po sa social media. Nako, ang dami po nga naglalabasang mga post na talagang pinapakita itong mga nagawang programa ni Joel Villanueva. So parang talaga nagpakalat sila eh. Hindi ko alam, mga troll siguro yun eh. Talaga na mga makikita mo kabi-kabila na talagang pinagtatanggol nila si Joel Villanueva dahil nga daw ito ay maraming nagawa kaya binabanatan daw. Ano na mga kinalaman ng mga nagawa dun sa Katolonggisan na ibinibintang sa kanya? Iba naman yun eh. Kasi unang-una dapat marami ka talaga nagagawa para sa taong bayan dahil ikaw ay hinalal na senator. Hindi utang na loob ng mga tao yan na ikaw ay kumilos magtrabaho para sa taong bayan. Hindi utang na loob ng mga Pilipino yan. Trabaho nyo yan. Diba? Kaya nga kayo binoto para kahit papano ay maiangat ninyo ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi po yan utang na loob ng mga Pilipino sa inyo. Trabaho nyo yan. Unang-una, swelduhan kayo ng bayan. Kaya yung mga senator dyan, mga congressman na pinagmamalaki yung mga nagawa nila, alam nyo, wala kayong karapatang ipagmalaki yan. Kasi trabaho nyo yan. Kasi kung wala kayong ginagawa, magsilayas na kayo dyan. Diba? Para saan pa kung nandyan kayo? Tapos, pagmamalaki nyo yung nagawa ninyo, unang-una, hindi nyo naman nagawa yun, hindi nyo naman pera yun. Sabi natin, may proyekto. Nandun yung picture mo, laki-laki, kapal na mukha mo. Ibabalandra mo yung picture mo dyan, kasi sabi mo, proyekto mo. Ito yung mga nagawa kong batas. Hindi nyo pwedeng pagmalaki yan kasi trabaho nyo yan. Di ba? Hindi kami tatanaw ng utang na loob sa inyo kasi unang-una, swelduhan kayo ng taong bayan. Dapat yan talaga ang ginagawa ninyo. Ako naman, believe doon sa marami nagagawa. Kasi marami tayong mga paswelduhan na walang ginagawa. Papasyal-pasyal lang dyan. Kung saan-saan nagpupunta. Tapos, yung iba naman, may mga pondo, meron nga silang mga alokasyon sa mga proyekto, pero may kupit naman. 30%. Walang Diyos. So, huwag niyong ipagmalaki. Yung mga nagawa ninyo. Kasi nakita ko sa Facebook Talaga na mga ang daming post kay Joel Villanueva. Ewan ko kung magkano yung pinapakalat para lang i-build up siya. Kasi sirang-sira na siya mga kababayan Tapos, eto naman. Etong issue kay Tito Sen. Binabanatan din siya ng mga trolls, mga DDS trolls. Kasi nga, hindi pinirmahan ni Senate President yung application ng mga Diskaya na maging state witness. Ano ba dahilan ni Senate President? Sabi niya, hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon ng gobyerno, pero ang dami nilang nakuhang pera ng bayan. Unfair sa mga kababayan natin yun. Ang kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo, magsabi ka ng totoo. Iba ang sinasabi sa Senado, iba ang sinasabi sa House. Sabi nga ni Mayor Vico Sotto, sinungaling sila, hindi ganun kadali ang hiling nila. Okay. Eto kasing mga Diskaya, bukong-buko na, kilalang kilala ni Mayor Vico Sotto. Bakit? Kasi nakakalaban niya yun sa Pasig Yung hilatsa ng lamang loob niyan, kabisado na ni Vico Sotto.
So kung meron man tayo nga dapat pakinggan dito sa mga pinaggagawa ng Diskaya, yun po si Mayor Vico Soto kasi nakalaban niya at nung nakalaban nga niya, grabe paninira sa kanya, di ba? So, eto mga Diskaya, gusto maging state witness. Paano nga natin gagawing state witness ito? Ito yung number 1 na magnanakaw. Ibalik mo lahat ng pera. Sige, ibalik mo lahat ng ninakaw mo. Pagkatapos nun, magsalita ka, sabihin mo lahat ng involved. Sino-sino ang nakinabang sa'yo. Kasi ginamit sila eh. Sabihin na natin ginamit sila. Ituro mo ngayon kung sino yung gumamit sa'yo. Ngayon, sabi niya sa Senate, wala daw senador na involved sa flood control anomalies. Kaya sabi ni Marcoleta kay Jinggoy, o yan, ligtas ka na. Biro lang daw yon. Pero alam niyo mga kababayan, meron akong nakita, na-discover na eto palang si Jinggoy Estrada, yung kanyang allotment, yung kanyang allocation sa isang proyekto dyan po sa Bulacan, nabigay dito sa isang kumpanya ni Sara Diskaya, ng mga Diskaya. Pero yung proyekto, guni-guni lamang mga kababayan. Tapos ngayon, sasabihin ni Diskaya, walang involved na senator. So napakasinungaling mga kababayan. At binanatan niya lang yung mga congressman. Congressman na ang binanggit niya ay from 2022 hanggang present, hanggang 2025. Nagsimula sila sa DPWH 2016. Ibig sabihin, no, 2016 hanggang 2022, nakalimutan mo. Kaya nga, etong house, walang tiwala dito sa mga Diskaya eh. Di ba, tinanong siya ni Luistro, ano naman nangyari noong 2016 hanggang 2022, hindi mo alam? Ibig sabihin, kaya sabi ni Kong Luistro meron kang selective amnesia. Nakakalimutan mo yung iba, naalala mo yung iba. O ngayon, paano mo gagawing state witness yan? O kayo mga trolls, mga didilis kayo. Paano nyo gagawing state witness? Hindi nagsasabi ng totoo. Nakakalimutan yung iba, naaalala yung iba. Inak ng teteng yan, pag ganyan ang witness mo, malabong protektahan ng gobyerno yan. Kasi meron silang pinoprotektahan. Kaya nga na nasabi ko, tingnan mo si Bryce Hernandez. Pinahirapan nila, dinala dun sa Pasay City Jail. Bakit itong mga Diskaya hindi dalhin sa Pasay City Jail? Bakit? Kasi nga sinasabi ni Diskaya walang involved na senator eh. Sabi ni Bryce, involved si Joel Villanueva saka si Jinggoy. Kaya ito mga kababayan, hindi binigyan ni Tito Sen. Etong mga Diskaya o hindi pinirmahan. Kasi nga, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Gustong-gusto lang talaga nila Marcoleta. Gustong-gusto lang ng mga DDS o Duterte Black na gawing state witness kasi malamang di natin alam hindi ko sinasabing totoo yung naiisip ko. Baka naman planadong-planado na yun. Gagawin kitang state witness pero wala kang idadamay na Duterte. Parang, ayun lang naiisip ko mga kababayan, hindi ko sinasabing totoo. Ako naman ay may karapatang mag-isip, may utak naman ako. So, yun lang yung naiisip ko. Talagang pinipilit nila maging state witness si Sara Diskaya para maprotektahan kung sino man yung nagbigay sa kanila ng mga kontrata from 2016 to 2022. Ito ang diba may kontrata si Diskaya sa kay CCLTG o Alprego. May connection etong si Sara Diskaya dito kay Bongo. Kaya tama lang. Ako sang-ayon ako na hindi pirmahan at gawing state witness ay ang mga Diskaya na yan. Eto mga kababayan, panoorin natin itong balita ng bilyonaryo. At ginawa nila, pinuntahan nila yung isang proyekto na binanggit ni Bryce Hernandez na inallocate ni Jinggoy Estrada
na nagkaroon siya ng kickback, SOP na 30% galing dun sa kanyang allocation. Ito, pakinggan natin. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Okay, 355 million. Gaya ng nasabi ko, 30% is 106.5 million. Diretso po yun sa bulsa ni Jinggoy Estrada. Ayon kay Bryce Hernandez, kaya galit na galit dito si Jinggoy inalis dun sa PNP Custodial Center, dinala dun sa Pasay City Jail. Galit na galit mga kababayan At talagang todo deny. Ito nga si Senator, na talagang hindi niya alam yan, wala daw siya natatanggap ni Cinco. Diyan sa sa sinasabing mga flood control projects na yan. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang isa sa mga proyektong linked umano kay Senador Jinggoy Estrada, ang construction of flood control structure including pumping station and floodgate phase 3. Ayon sa datos ng DPWH, matatagpuan ito sa Barangay Mayto sa Kalumpit, Bulacan. Okay. So ayan Ayan po yung isa 57 million flood control project na sinabi ni Bryce Hernandez na ang allocation galing kay Estrada. Ayan Ang contractor, Alpha and Omega. Kanino yan? Kay Diskaya. Ang kontratista, ang Alpha and Omega General Contractor, isa sa 9 na kumpanya ng mga Diskaya. Nasa phase 3 na dapat ang proyektong awarded noong May 2025 at target na matapos ngayong Disyembre. Nagkakahalaga raw ito ng halos 57 million pesos. Pero nang puntahan namin ang proyekto, walang phase 3 dahil ang naunang proyekto na sinimulan last year, sheet piles pa lang ang nakalatag hanggang ngayon. Walang kahit isang pumping station at walang floodgate. Ang kontrata... Okay. Para maliwanag, yung phase 3 na project ng allocation ni Jinggoy Estrada, wala pa. Hindi pa ginagawa, hindi pa inumpisahan. Bakit? Dahil yung phase 2, ayan po ang itsura. Sheet piles pa lang ang nakalagay. Hindi pa natatapos. Tang ito, hawak din ng mga Diskaya sa halagang 92.6 million pesos. Walang date started at target completion date na nakalagay sa physical banner sa project location. Pero base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ito Abril ngayong taon. Nakausap namin ng backhoe operator na nasa project location. Kwento niya, August 30 raw natapos ang kontrata ng Alpha and Omega para sa 92.6 million peso project na ito. Ngayon, nagsisilbi na lang silang tagabantay ng mga materyales dahil wala na raw budget na naibigay para ituloy ang proyekto. Kailan po nawala yung budget? Hindi ko lang alam kung paano nawala yung budget na yun. Nung nag-order kami, kaso wala nang budget siguro yung papasweldo sa amin. Ganyan. So, ngayon po, ano pong kasiguraduhan na... Ay, wala pa. Kami waiting lang dito Hanggang ngayon, nakatiwangwang ang proyekto. Matapos paglaanan ng daan-daang milyong pisong pondo, wala naman daw pakinabang, ayon sa mga residente. Okay. Tingnan ninyo. Isa lang po yan sa mga proyekto na inallocate, pinondohan ni Jinggoy Estrada na ang kontraktor ay mga Diskaya. Ngayon, sabi ng mga Diskaya, wala daw involved na senator. Bakit? Iba kasi si Diskaya kay Hernandez. Si Diskaya, merong selective amnesia. At yung congressman ang binabanatan niya, tapos pinagtatakpan niya yung mga senators na nakinabang. Ngayon, pagkakatiwalaan niyo ba itong mga Diskaya? Pinagtatakpan nila ibang mga politiko. Pinipili lang nila, ilalaglag nila. So magtitiwala ba kayo sa ganitong tao? Ilalagay nyo ba under sa Witness Protection Program kapag ganyan po? Kasinungaling ang mga tao na yan? Ay, hindi po. Kaya yung mga bumabanat kay Tito Sen, mga kababayan, mga trolls po yan. Pinakalat nila, ang dami na. Ang dami nang nagtatanggol kay Joel Villanueva, ang dami nang talagang mga DD shit tuloy. Mga DD list na talagang binabanatan si Tito Sen. Hindi talaga. Sila Marcoleta lang, yan ang mga DDS senators lang ang gustong gawing
gawing state witness. Eh, hindi naman qualified. Diba? Hindi naman qualified eh. Uubod na sinungaling eh. Namimili. Hindi ganon ang dapat bigyan ng witness protection program. Mas dapat nga bigyan ng witness protection program si Bryce Hernandez eh. Dahil obvious na pinag-iinitan ng mga senators, ng mga didilis. O, kasi nga, nadama yung kakampi nila. Di ba? Alos makipag-away nga si Marcoleta eh. Eh kung ako nandun, kung ako kay Senator Lacson, sinabunutan ko na yan si Marcoleta eh. Para magkaalaman eh. Di ba? So yan po mga kababayan, etong si Tito Sen, Senate President ay talaga pang inaatake ng mga trolls. So sa mga kababayan natin dyan na naniniwala po na itong mga diskaya hindi dapat maging state witness at dapat panagutan nila ang kanilang mga pagdanakaw sa kabadang bayan, eh ipagtanggol po natin itong ating mga lingkod bayan na tumatayo lang sa katotohanan, tumatayo sa tama, tumatayo para sa bayan. Kailangan po nila tayo ngayon. Kailangan nila ang suporta ng mga totoong nagmamahal sa bayan. Yung mga trolls na yan, mga bayaran po yan eh. Pansinin ninyo, yung mga nagko-comment at pinagtatanggol si Joel Villanueva, tapos binabanatan si Tito Sen. Tingnan nyo yung mga accounts, mga trolls. Kanya po katindi ngayon ang social media. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.